Dinidiskonekta ni Franco ang kanyang telepono kay Ivana ng unilateral. Walang tigil ang pagtawag ni Ivana kay Franco. Huminga ng malalim si Franco dahil sa distraction ni Ivana. Hindi nagtagal, nakatanggap si Franco ng mensahe mula kay Ivana. Tawagan mo ako ngayon, kung hindi, susundan kita agad doon. Binasa ni Franco ang mensahe ni Ivana, napabuntong hininga siya at hindi niya napigilan si Franco na maghanap ng ibang paraan. Ano pa ba ang gusto niyang pag-usapan? Hindi ba obvious na nakukuha ko si Camila at nakukuha niya ang gusto niya nang hindi kumukuha ng buhay? Marahan na napabuntong hininga si Franco, hindi maintindihan ang kasalukuyang tren ng pag-iisip ni Ivana na masyadong komplikado para sumisid. Pumunta si Franco sa hotel, naghahanap ng tahimik na lugar kung saan siya mag-isa ngunit kung saan niya mapanatili ang kanyang privacy. Siyempre, lahat ng ito ay ginawa ni Franco dahil kailangan at ayaw niyang malaman. Pagdating sa hotel ay nagbigay ng balita si Franco kay Ivana at hindi nagtagal ay tinawagan muli ni Ivana si Franco. Kahit ngayon ay gumagawa ng video call si Ivana. Muling tinanggap ni Franco ang kanyang tawag ng buong pilit. Say it again Franco, gusto kong malaman, Ivana asks to make sure. I don't care what you say anymore, walang takot na ulit ni Franco. Ang mga salita ni Franco sa halip na pakalmean si Ivana, sa halip ay mas lalong nagpainit sa galit ni Ivana. Muling sumigaw ang babae sa taas ng kanyang mga baga para ilabas ang galit na nagmula sa katapatan ni Franco. Talaga, si Ivana ngayon ay parang isang lalaking may nagmamay-ari. Walang maraming salita, ginalaw ni Franco ang screen ng kanyang cellphone at balak na i-disconnecta ang tawag ni Ivana. Gusto ni Franco na hayaang mag-isa si Ivana na maglabas ng galit. Franco, huwag mo na akong maliitin ng ganito. Hindi ako mananahimik. Nagbabanta si Ivana kay Franco. Napilitan namang itigil ang kilos ni Franco dahil sa sinabi ni Ivana. Nakatutok na naman sa mukha niya ang screen ng phone niya. Ang mga kamay ni Franco ay mahigpit na nakakuyom. Namula ang mukha ni Franco, galit siya kay Ivana pero hindi rin naman pwedeng magrebelde lang si Franco. Sa tingin mo banta lang ang lahat ng ito. Humalaklak si Ivana, ngayon ay naka-cross arms siya sa harap ng kanyang dibdib matapos ilagay ang kanyang cellphone sa mesa. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa mga labi ni Franco. Nagpalipat-lipat siya ng posisyon ngunit nakaharap pa rin si Ivana sa cellphone. Hanggat maaari ay pinigilan ni Franco ang kanyang galit sa harap ng isang masamang babae tulad ni Ivana. Bagamat inamin din ni Franco na siya mismo ay hindi gaanong masama. Si Ivana ay kumuha ng standee na may larawan ng mukha ni Steven, ngunit sa katawan ni Franco. Nagulat si Franco sa nakita. Lumapit si Ivana sa standee ni Franco na sadyang ipinakita niya kay Franco. Ngayon ay nakatayo na talaga si Ivana sa harap ng standee ni Franco na sinabayan pa ng isang misteryosong ngiti na hindi maintindihan ni Franco. Pero isang bagay ang malinaw, hindi ang masayang ngiti ni Ivana nang mabalitaan niyang nabigo siyang patayin ng isa sa mga quintuplet. Isang evil smile ang nakalimbag sa mukha ni Ivana. Hinihintay pa ni Franco ang sasabihin ni Ivana sa kanya. Pakiramdam ko ay binibili ni Ivana ang sapat na oras. Anong gusto mong sabihin? Nagtatanong lang si Franco, hindi hinahamon si Ivana o matapang. Dahil alam ni Franco na hindi si Ivana yung tipo ng babae na mahilig mangbuli. Tumawa ng malakas si Ivana. Imbes na sumagot ay mas lumapit pa si Ivana sa kinatatayuan ni Franco. Matagal na nakatitig si Ivana kay Franco sa screen ng kanyang cellphone hanggang sa medyo nakaramdam ng kaba ang lalaki. Gumalaw sa ere ang hintuturo ni Ivana, at sinundan ng mga mata ni Franco ang galaw ng hintuturo. Dahan-daang dama po ang hintuturo ni Ivana sa mukha ni Franco. Anong ginagawa mo ngayon, Ivana? Tanong ni Franco pero hindi niya inilipat ang tingin sa ibang lugar. Tinitigan ng mabuti ni Ivana si Franco. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang takot sa Ivana. I just want to touch your face through this standee. Yun lang, wala nang iba. Hindi pa rin maintindihan ni Franco ang mga kinikilos ngayon ni Ivana. Talaga, ito ay nagpagulo sa kanya at nagtataka. Dahil imposibleng magka-interes si Ivana sa kanya to the point na magstandi ang mukha niya na may hugis ng mukha ni Steven syempre. Gumalaw ang hintuturo ni Ivana mula sa kaliwang templo ni Franco, pababa sa pisngi, pagkatapos ay sa baba, hanggang sa kanang pisngi, at umiikot hanggang sa noo. Ginawa iyon ni Ivana na parang may nang-aakit kay Franco sa pamamagitan ng standee.
Ramdam ni Franco ang paghawak ni Ivana sa kanyang mukha kahit na bagay lang ang hinahawakan ni Ivana. Tinanong ko, anong ginagawa mo? Muling nagtanong si Franco tungkol sa kinikilos ni Ivana na sa tingin niya ay kakaiba at nakakalito. Alisin mo na ang mga kamay mo sa standee na yan. Kung pwede lang ay swing ni Franco ang kamay niya, at tanggalin ang kamay ni Ivana sa standee ng mukha niya, siguradong gagawin niya. Sa kasamaang palad, hindi niya magawa. Agad na ibinaba ni Ivana ang kamay mula sa standee ni Franco mukha at umatras din. Nagbago ang tingin ni Ivana kay Franco, hindi na puno ng misteryosong ngiti tulad ng dati. Making Franco again question Ivana's mental health condition. Humakbang ang mga paa ni Ivana patungo sa kanyang cellphone. Hindi ka ba nakokonsensya sa mukha mo? Sa halip ay nagtanong si Ivana tungkol sa mga bagay na hindi naisip ni Franco. Nagsalubong ang mga kilay ni Franco sa 3 linya at nagsanim. Sinusubukang tunawin ang tanong ni Ivana, ngunit hindi pa rin niya moari kung ano ang ibig sabihin ni Ivana. Anong ibig mong sabihin, Ivana? Sabihin mo ng malinaw. Matalim na tinitigan ni Franco si Ivana. Humalaklak si Ivana. Paano kung sabihin ko kay Camila at sa 5 anak na hindi pala ikaw si Steven? Na all this time nagpaplastikan ka para mamukhaan mo si Steven. Ito ang pangalawang banta, eksaktong parehong banta tulad noon. You know I can do this right now. By phone call. I actually have all the evidence, Franco. Pati yung mga portrait kapag nasa operating room yung mukha mo. Kapag dumudugo yung mukha mo. Kilala ko yung doktor na gumamot sa'yo. Ako, kailangan lang ibigay ang lahat kay Camila, at gagawin ka kaagad ni Camila. Nanlamig ang katawan ni Franco sa tanong ni Ivana. Pinupunasan ng malamig na pawis ang kanyang damit at hindi nakaimik si Franco. Ang silid ng hotel na tinutuluyan ng dalawa ay parang masikip. Lahat ay nakakaramdam ng suffocate. Alam na alam ni Franco na sa pagkakataong ito ay hindi lang nananakot si Ivana. Talagang gagawin ng babae ang sinabi niya. Dahil hindi pinaglalaroan ni Ivana ang kanyang mga salita. Napahagalpak ng tawa si Ivana sa reaksyon ni Franco. Para sa kanya, masyadong nakakatawa ang ekspresyon ni Franco para pagtawanan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natahimik si Franco matapos makatanggap ng mga pagbabanta mula kay Ivana hinggil sa katotohanan ng pagkakakilanlan ni Franco, na peke pala si Steven. Natulala ka. Mukhang nasisiyahang siya si Ivana na mapatahimik ang mga labi ni Franco para hindi na siya kumilos tulad ng dati. Natarante si Franco, hindi niya alam ang gagawin kung ngayon lang talaga natupad ni Ivana ang banta niya. Ayaw ni Franco na malaman ni Camila ang totoo na siya talaga si Franco, hindi si Steven. Ano ang reaksyon ni Camila nang malaman niyang hindi si Steven ang lalaking nakasama niya nitong mga nakaraang linggo, kundi ang bayaw niya na nagpaplastikan kaya ang mukha nito ay katulad ng kay Steven at may masamang intensyon. Pinapatawad ka pa rin ni Camila, pagkatapos niyang malaman na sinusubukan mong patayin ang isa sa 5 anak niya. Ginampanan muli ni Ivana si Franco sa mga katotohanang alam niya. Muling nagkayem ng mahigpit ang mga kamay ni Franco, nag-uumapaw ang galit sa loob niya para kay Ivana na hindi niya maipahayag ng malinaw. Sa mga oras na ito, talagang nasa dilema si Franco. Natarante si Franco at hindi alam ang gagawin ngayon para patahimikin si Ivana para hindi makapagsalita ang babaeng nasa harapan niya. Si Camila will sure feel betrayed and regret having trusted you, Franco. Then you won't even have the chance to get Camila back. Absolutely impossible. Itatapon ka na naman. Tanggap ka lang ni Camila dahil sa tingin niya ay asawa ka niya. Walang tigil si Ivana sa pagpindot kay Franco para makinig ang lalaki at sundin ang gusto niya. I can imagine how hurt Camila would be if the man she slept with and considered to be her husband was actually her brother-in-law. Not to mention, if she found out that the man is trying to kill her daughter. He must may gana din akong patayin ka. Si Ivana ngayon ay parang sumasabog na kalan, handang sunugin si Franco sa isang putok. Gayunpaman, walang lumalabas sa labi ni Franco. Natahimik ang lalaki naghahanap ng angkop na mga salita o pangungusap upang tumugon kay Ivana. Kung hihingi man siya ng tawad kay Ivana, lumuhad sa paanan ni Ivana o kahit na hamanin si Ivana, hindi pa rin makapagdesisyon si Franco. Kahit na siguraduhin ang koneksyon ng telepono, si Franco ay nataranta. Hindi mo ba naiisip na mangyayari sa'yo? Muling niyaya ni Ivana si Franco na mag-usap.
Isang larawan ang kinuha ni Ivana mula sa bulsa ng kanyang damit. Tumingin si Ivana para ipakita ang lumang litrato ni Franco sa kanya, idinikit sa standi ang litrato ni Franco. Nagkunwari si Ivana na nakahanap ng pagkakatulad ang dating mukha ni Franco at ang bagong mukha nito bilang si Steven. Ay oo nga pala, para malaman mo, I can get the doctor who changed your face to testify before Camila that you are actually Franco. Not Steven, Camila's husband. Patuloy na nagbibigay ng pagbabante si Ivana kay Franco. Ang isang doktor ay hindi kailanman magbibigay ng pribadong impormasyon ng kanyang pasyente sa mga tagalabas. Siguradong sigurado si Franco dito dahil alam ni Franco na nanumpa ang isang doktor. Tawa pa ng tawa si Ivana sa salaysay at kumpiyansa ni Franco. Nakalimutan mo na ba, na sa pera, kahit anong gusto mo ay matutupad? Pati na ang sinabi ko noon. Lalong uminit ang katawan ni Franco na ramdam ang mga banta na walang tigil sa pagbibigay ni Ivana. Pero hindi rin mali ang sinabi ni Ivana. Ngayon ay marami na ang mas gusto ang pera kaysa gawin ang kanilang mga pangako. Sa ibang lugar, narinig ni Steven ang pinag-uusapan nina Ivana at Franco. Armado ng lakas ng loob, pinakinggan ni Steven ang kanilang pag-uusap mula sa siwang ng pintuan ng silid kung saan siya naruroon. Napakalinaw ng lahat sa pandinig ni Steven. Mabuti na lang at may konsensya pa si Franco na huwag patayin ang sariling pamangkin. Walang hanggang pasasalamat si Steven sa kabutihang loob ni Franco. Nagtatago pa si Steven kaya hindi siya naabutan ni Ivana na nakikinig. Kailangang gampanan ng husto ni Steven ang kanyang papel para hindi maghinala si Ivana sa kanya. Nakalabas si Steven sa kwarto kung saan siya nakakulong. Kaya niyang linlangan ang dalawang bodyguard. Ngunit ang oras na mayroon siya ay sandali lamang. Kailangan niyang bumalik agad sa kanyang silid dahil sigurado siyang galit na hinahanap siya ng dalawang bodyguard. Ayaw din ni Steven na sabihin ng dalawang bodyguard kay Ivana ang tungkol sa paglabas niya ng kwarto, dahil kung alam ni Ivana, tiyak na mas mahigpit pa ang bantay sa harap ng kwarto niya. Maasim ang mukha, baluktot na gusot. Humalukip-kap ang babae sa dibdib. Humakbang ang mahahabang binti niya palapit sa lalaking nakadungaw sa bintana. Ano ito? Lumingon ang lalaki, bahagyang ngumiti. May problema ba? Kailangan kita, Steven. Tumakbo ang babae at nabangga ang katawan ng lalaking nasa harapan niya. Kailangan ko ng mainit na yakap mula sa iyo. Si Ivana na may-ari ng pangalang Steven Richards ay mukhang hindi gaanong masaya sa likod ng kanyang ngiti. Hindi makapagsinungaling ang titig sa kanyang mga mata. Mga kamay na umaaligid malapit sa tuktok ng ulo ng babae, tumatangging makisali sa walang kabuluhang paghawak. Anong kailangan mo? Tanong ni Steven sabay hawak sa bewang ng babae. I need you, Steven. All about you, sagot niya. Ang puso ko ngayon ay hindi mapalagay, hindi ko alam kung bakit. Nagbabago kapag kasama kita. Tumaas ang kilay ni Steven. Ganun ba talaga? Ako ang kailangan mo ngayon. Dahan-daang tumango si Ivana. I really need you. Mukha ba akong sinungaling sa'yo, Steven? Mukha ba akong hindi kumbinsido? Hindi ka naniniwala sa akin. Hindi naman sa ganun, Ivana. Naniniwala talaga ako sa'yo. It's just I feel like a dream. I can't believe that I am so precious to you, to your life. Hinalikan ni Steven ang tuktok ng ulo ni Ivana. Na-touch ako sa narinig ko, Ivana. Sa buhay ko, marami kang ibig sabihin. Higit sa lahat, Steven. Isang tanga lang na babae kung hindi ka ganyan ang tingin mo sa'yo. Napaka-perpekto mo, bulong ni Ivana. Nakasandal ang ulo niya sa dibdib ni Steven. Nako, anong kapahamakan itong nangyayari sa akin? Shit, hindi ko inaasahan na ganoon pala. Para sa ikabubuti ko at ng sarili kong pamilya ang lahat. Kailangan kong gawin ang aking makakaya. Napaisip si Steven, saka huminga ng malalim. Ito ang huling paraan upang siya ay makalaya sa bitag. Ang mga kababaihan ay pinaka nalulugod sa kaunting pansin. Kalmayan mo muna ang sarili mo, Ivana. Kapag nakikita kang ganito, hindi maganda sa kalusugan mo. Humigpit ang yakap ni Steven na nagpapaginhawa sa kanya. Lalo na ang pakikinig sa pintig ng puso ng lalaking mahal na mahal niya. Ang bango ng katawan ng lalaki ay naging adik para kay Ivana. Nalasing talaga siya nito. Steven, totoo naman dapat agad kitang maging akin ng buo. Nandito kasama si Steven.
Pakiramdam ni Ivana ay nawala ang kanyang galit sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mukha ng lalaki. Ang pagkakaroon ni Steven ay parang pinakamagandang regalo para sa kanya. Ano bang iniisip mo? May problema ba? Binigyan ni Steven si Ivana ng mahinang paghaplos sa likod. Grabe ang kulubat ng mukha mo, Ivana. Ayokong masyado kang mag-isip. Mag-isip ka, Ivana. Ayokong magkasakit ka. Umangat ang ulo ni Ivana, nakatingin kay Steven. Nag-aalala ka ba sa akin, Steven? Tama ba ang narinig ko? Gumagana pa rin ang pandinig ko, di ba? Tama ang narinig mo, Ivana. Bawal ba akong pansinin ka? Ano bang nagawa kong mali? Niyugyug siya ni Ivana, mabilis ang ulo. Mabilis na umiling si Ivana, na naglagay ng takot sa mukha. Hindi naman. Gusto ko, Steven. So bakit mo natanong? Mukhang nagdududa ka sa akin, Ivana. Iritado ang boses ni Steven. Ayoko. I'm sorry, Steven. I didn't mean anything. Nagulat lang ako sa pagbabago ng ugali mo. Parang totoo ang panaginip ko. Napangiti si Ivana, mas humigpit ang yakap niya. Sa halip na sumagot ang lalaki ay binigyan ng maliit na halik sa tuktok ng ulo ni Ivana. Ang babae ay ngumiti ng tagumpay, kahit na namangha. Ngayon ay parang nanalo sa loto. Parang panaginip pa rin ngayon. Totoo ba na ang lahat ng ito ay katotohanan? Pakiramdam ko ay hindi ito ang Steven na karaniwan kong kilala. Steven, promise to stay with me, bulong ni Ivana. Ayokong mawala ka, Steven. Stay with me and stay beside me. Ayokong mawala ka. Wala ba akong kasama, Ivana? Ano bang pinagkakaabalahan mo? Wala akong pupuntahan. Hanggang ngayon kasama pa rin kita, sagot ni Steven. Isang halik na naman ang damapo sa tuktok ng ulo ni Ivana. I really feel special and very lucky today. Humiwalay si Ivana sa pagkakayakap, tiningnan ng mabuti ang mukha ni Steven. Nangako ka na hindi ka aalis, di ba? Paano ako kapag kasama mo ang buhay ko? I will stay with you, Ivana. Just look now, I'm always with you. Bakit mo natanong yan? Ginulo ng mga kamay ni Steven ang buhok ni Ivana. Maliit na bagay na may malaking epekto sa isang babae. Paano naging maamo ang lalaking ito? Hindi ko akalain na ganito pala kalambot ang side ni Steven. Ang magandang side na hindi pa nakikita ng sinuman. Oh, Steven. I'm going, Steven. Not too long, maybe 2 weeks. I don't want to leave you, but I have things to do. Hindi ka naman tatakas, di ba? Ayoko, mawala ka. Nang hina ang boses ni Ivana, isang kondisyon ng takot. Dahan-daang umiling si Steven. Hindi ako aalis. Manatili ka sa piling mo. Go, Ivana, bahala ka sa iniisip mong mahalaga. Tsaka wala naman akong dahilan para tumakas, di ba? Nandito pa rin ako, sa lugar na ito. Naghihintay, para sa iyo. Umiling si Ivana. Gayunpaman, natatakot ako. Madali kang umalis sa lugar na ito at hindi ko hahayaang mangyari iyon. Calm yourself, Ivana. There is absolutely no thought for me to leave you. I'm still here. Go with my trust. Do you doubt me too much? Malungkot ang mukha ni Steven. Kusang umiling si Ivana at isinubsob ang mukha sa dibdib ng lalaki. Huwag mo nang isipin ang mga ganyan, naniniwala talaga ako sa'yo. I don't think 2 weeks is a long time. I'll be right back after my work done, Steven. Matingkad na ngumiti si Ivana. Promise not to run away from me. Dapat maging mabuting tao ka habang wala ako. Siyempre gagawin ko. Marahang hinaplos ni Steven ang tuktok ng ulo ni Ivana. I will be a good man for you. Promise you will do everything as you want, Ivana. Don't worry about me. Tumango si Ivana. I trust you, Steven. Hindi ako magtatagal doon. Sino ang pupuntahan mo? May pupuntahan ka bang mag-isa? Mukhang nag-aalala si Steven. Hindi ba masyadong delikado kung mag-isa kang pupunta, Ivana? Umiling si Ivana. Hinaplos ng babae ang mukha ni Steven. Parang tinatanggap. Paggamot ni Ivana, napapikit si Steven. Ninanamnam ang magiliw na haplos ng mga maselang kamay ng babae. Napakagwapo mo, Steven. Hindi ako makatingin sa iyo, sabi ni Ivana. No, I'm with Amara. Don't worry about me, I'm used to this. The most important thing is that you keep doing what I want. Ngumiti si Ivana, saka bumitaw sa yakap ni Steven.
Golden opportunity na hindi darating ng 2 beses. Paano ko hahayaan na lang? Just fucking go, sabi ni Steven sa loob-loob. I will set up an appointment with her. Kailangan na nating magmadaling umalis. Ayokong magtagal ang problema, lalo lang lumalala. Ang daming gumugulo sa isip ko lately, Steven. Hilong-hilo na ako, bumantong hininga si Ivana, saka tumingin sa patag na bagay sa kanyang kamay. Sigurado akong may binabalak ka ngayon kay Andrian, Ivana. Sa tingin mo tatahimik na lang ako? Tiyak na hindi, may gagawin ako para sa pamilya ko. Sabi ni Steven, pilit niyang pinapakalma ang puso't isipan. I gotta get out now, Steven. May importante akong tawag, babalik ako. Kumaway si Ivana, habang ang lalaki ay piniling tumango ng marahan. Babalik ako. Remember what I said, okay? I'm always watching your movements, Steven. Inilibot ni Ivana ang mga mata kay Steven. Bago umalis ay naglaan muna siya ng mahabang halik sa lalaki. Imbes na sumagot ng halik ay mas pinili ni Steven na sabihin sa kanya na magmadali. Sige, don't worry, sabi ko. You can just go. Yung hindi na bumalik ay ayos lang sa akin, Ivana. Nakakasakit lang ng ulo ang presensya mo. Naiinis ako sa pag-arte ko na para bang mahal na mahal kita. Hinalikan ko pa ang tuktok ng ulo niya, lol. Patawarin mo ako, Camila honey, nadungisan ko na ang sarili ko kay Ivana. Promise ito na ang pinakahuling bagay na gagawin ko. Pagkatapos nito, walang mangyayaring ganito. Kailangan kong makalayo sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Lalong gugulo sa akin si Ivana. At saka, nariyan ang aking asawa at mga anak na maaaring mapahamak anumang oras. Naikuyom ng mahigpit ni Steven ang kanyang mga kamao. Sigurado akong makikilala ni Ivana si Andrian. Siguradong nandoon si Camila at ang mga anak ko. Nasa matinding panganib sila. Patawarin mo si Daddy, mga prinsesa ko. Napabuntong hininga si Steven. I should protect my family. Ngayon nag-iisa silang nag-aaway doon. Hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Malaki ang plano ni Steven na ihanda. Dahil sa kawalan ni Ivana ay nagkaroon siya ng malaking pagkakataon na kumilos ng mas malaya. Ito, syempre, ay naging mas madali para kay Steven na makalusot sa mga tao doon. Kahit masikip ang bantay sa mansyon na ito, hindi madaling sumuko si Steven. Maraming paraan ang magagawa niya para masira ang depensa ni Ivana. As soon as possible dapat makalaya na ako sa lugar na ito. Hindi ko muna hahayaang makarating si Ivana sa lugar ni Andrian. Kung mangyayari iyon malalagay sa panganib ang pamilya ko. Bumantong hininga si Steven. Siguradong matatakot sila kapag wala ako sa tabi nila. Anong klaseng ama ako? Dapat kong protektahan ang pamilya ko sa mga taong may masamang intensyon, pero sa halip, naluluha ako sa bulok na lugar na ito. Hindi ayon sa inaasahan ko, reklamo ni Steven. Pagkatapos ay umupo si Steven sa gilid ng kanyang kama. Nakatitig sa buong silid, lahat ng mga bintana ay nakakandado ng mahigpit. May double lock ang pinto na si Ivana lang ang maaring makapasok. Maliit lang ang pagkakataon ni Steven. Wala akong gaanong oras, ngunit walang paraan na pumapasok sa isip ko. Kailangan kong magtagumpay sa isang pagsubok. Dahil kung mabibigo ako, hindi ako sigurado na bibigyan ako muli ni Ivana ng ganitong kalayaan. Pinaalalahanan ni Steven ang kanyang sarili na magiging maayos ang lahat. I can't stay here forever too. I won't let Franco take what was mine in the first place. Desidido si Steven na ibunyag lahat ng kasinungalingan ni Franco na binalak kay Ivana. Kahit sarili kong kapatid si Franco, hindi ako papayag na makita si Camila at ang mga quintuplet na nakatira kasama si Franco at iniisip na si Franco ang daddy nila. Ilang beses tumango ang ulo ni Steven. Sigurado siyang hinog na hinog ang planong ito. Dumating ang gabi. As usual, may maid na magdadala ng dinner menu para kay Steven sa kwarto. Naghahanda na si Steven sa kama pero umakto rin siya ng normal na parang walang mangyayari. Tawagan mo kami kung meron dyan. Utos ng isa sa mga bodyguard. You don't need to worry, madalas na kaming naghahatid ng pagkain sa kwarto niya at walang nangyari. Sagot din ng isa sa mga maid pero hindi alam ni Steven kung alin. Pumasok ang dalawang maid sa kwarto kung saan nakakulong si Steven habang may dalang tray ng pagkain. Inilipat ng isang maid ang lalagyan ng pagkain sa mesa, habang hawak pa rin ng isa ang tray.
Maaari ako humingi ng pabor. Sinimulan ni Steven ang aksyon. Kumunat ang noo ng isa sa mga maid at tinanong kung ano ang gusto ni Steven. Habang ang ibang kasambahay, pinakiusapan niya ang kanyang kasama na huwag maniwala kay Steven at iwan na lang si Steven. Please, wala akong mahanap na damit na binigay sa akin ni Ivana. Kung siya malalaman niya mamaya, she will be very disappointed in me. Nagpakita pa rin ng awa si Steven para tuparin ng dalawang kasambahay ang hiling niya. Sige, kain ka na. Hahanapin natin. Pumunta ang dalawang maid sa walk-in closet at hinanap ang mga damit na ibig sabihin ni Steven. Tumayo si Steven, sinundan ang dalawang maid sa likod. Sa loob ng bulsa ng pantalon niya ay naroon na ang lubod na inihanda niya para itali ang dalawang katulong. Anong kulay ng damit? Lumingon ang isa sa mga kasambahay at nagtanong para makasigurado. Black color. May picture ng lobo sa likod. Help, I can't find it. Nag-iinarte pa si Steven. Nang abala ang dalawang kasambahay sa paghahanap ng mga damit na ibig sabihin ni Steven, ngayon ay handa ng hampasin ng lalaki ang isa sa mga kasambahay na nasa kanyang harapan. Gamit ang kanyang palad, nagawang tamaan ni Steven ang likod ng isang katulong na nakatayo sa kanan. Sabay tahimik ni Steven sa kasambahay na nakatayo sa kaliwa, para hindi makasigaw ng tulong ang kasambahay. Mabilis na kumilos si Steven, kinaladkad niya ang maid na tinakpan niya ng tela ang bibig. Isang upuan sa kwarto, hinayla ni Steven. Ang kasambahay nakakaupo lang niya at itinali niya ito gamit ang mga lubod na ginawa niya gamit ang mga damit na pinunit niya. Syempre, nagpumiglas ang dalaga at sinubukang kumawala pero halatang mas malakas ang lakas ni Steven. Huwag kang maingay. I'm sorry nasaktan kita, but I must do this. Inilagay ni Steven ang hintuturo sa harap ng labi at ilong nito. Pagbibigay ng senyales para hindi umarte ang kasambahay. Tapos sa isang kasambahay na sadyang nagpamulat sa kanya, ngayon ay pinalitan ni Steven ang pag-aalaga sa kasambahay na nakahiga pa rin sa sahig dahil sa nanghihina. Kinaladkad ni Steven ang kasambahay at itinali ito sa harap ng mga binti ng dalaga na pinaupo niya sa isang upuan. Para kay Steven, hindi masyadong nakakapagod ang pag-aalaga sa dalawang babaeng ito. Natapos na ang lahat, umupo ulit si Steven sa kama at in-enjoy ang dinner menu na nakahain. At least, kailangan munang punuin ni Steven ang kanyang lakas para magamit bilang probisyon para tumakas sa bahay ni Ivana. Sa kalagitnaan ng kasiyahan ni Steven sa kanyang hapunan, narinig niyang nagising ang kasambahay na nahimatay kanina. Buti na lang at tinalian ni Steven ng tela ang bibig niya gaya ng ibang kasambahay. Para hindi na mapasigaw ang kasambahay pagkagising niya, lumapit si Steven sa kanilang dalawa. Napatingin ang dalawang maid kay Steven na may malungkot na tingin. Gusto nilang makala si Steven, ngunit hindi ganoon kadaling matuno si Steven. Kasama sa lahat ng ito ang kanyang pagsusumikap, imposibleng sirain ni Steven ang kanyang sariling pagsisikap na makatakas sa bitag ni Ivana. Huwag kayong maingay, hindi ko kayo sasaktan dalawa. Muling hiniling ni Steven sa kanilang dalawa na tumahimik at hindi humangal. Sa harap ng kwarto ni Steven, may bodyguard pa na inupahan ni Ivana para bantayan si Steven. May kakaibang naramdaman ng isa sa dalawa dahil 30 minutes na ang lumipas ngunit hindi na lumabas ng kwarto ang dalawang maid na naghatid ng hapunan para kay Steven. Mabuti pa suriin mo muna. Inutusan ng ibang bodyguard ang kanyang kasamahan na suriin ang mga kondisyon sa silid ni Steven. Sinuri talaga ng isa sa mga bodyguard ang kalagayan ng kwarto ni Steven. Pagpasok niya, nagulat siya nang makitang nakatali sa upuan ang dalawang maid na naghatid ng hapunan para kay Steven. Napatingin ang mga bodyguard sa paligid. Lumingon siya para hanapin si Steven pero hindi pa rin niya nakita si Steven kahit saan. Sa ngayon, nagtatago si Steven sa likod ng pinto para hindi siya makita ng bodyguard. Kinokontrol din ni Steven ang kanya humihinga, para hindi masyadong halata. Bakit ba kayo nagkakaganito? Nasaan si Steven? Tumakbo ang bodyguard at balak nitong tanggalin ang pagkakatali sa katawan ng dalawang kasambahay. Binigyan ng code ng isa sa mga maid ang bodyguard na ngayon ay nasa harapan niya tungkol sa kinaroroonan ni Steven. Ngunit sa kasamaang palad, mabilis na natalo ang bodyguard kasama si Steven. Kasabay nito ang paglabas ni Steven sa kanyang pinagtataguan. Isang sipa ang lumipad mula sa kanang paa ni Steven para sa bodyguard kanina.
Dahilan sa pagbagsak ng bodyguard sa sahig bago niya nagawang tanggalin ang mga tali na nakapulupot sa dalawang katulong na nagtitiis sa sakit. Pero wala pang 5 segundo, nakatayo na ang bodyguard at sinusubukang kalabanan si Steven. Ayaw niyang bigwan si Ivana bilang kanyang amo, dahil alam ni Ivana na isa siya sa pinakamagaling na bodyguard na kinuha ni Ivana para pigilan si Steven na tumakas o gumawa ng mga bagay-bagay. Isang suntok na tinamaan ng kamay ni Steven ang gandang dumapo sa kaliwang pisngi ng bodyguard ay nagawa ni Steven na suray-suray habang hawak ang pisngi nito na parang uminit at masakit. "I won't let you get away with it." Lumaban ang bodyguard, binato niya rin ng isang suntok si Steven. Pero sa kasamaang palad, nakaiwas si Steven at naunahan pa rin si Steven. Isang bodyguard na nakabantay pa rin sa harap ng kwarto ni Steven, nakaramdam ng kakaiba dahil hindi lumabas ng kwarto ang kasamahan niya at ang dalawang kasambahay na sinundan. Naghihinala ang bodyguard. Isa pa, ngayon ay narinig niya na parang may tunog ng scuffling doon. Dahil sa ayaw niyang magtagal, sumugod siya para makahabol at laking gulat niya dahil inaaway ni Steven ang isang bodyguard na sinuri ang lagay ng kwarto. Hindi pa rin napansin ni Steven ang pagdating ng isa pang bodyguard. Napasipa ito sa likod ni Steven at napaungol ng malakas si Steven at natamba na lang. Nakakuha muli ng sorpresang pag-atake si Steven. Isang suntok na ibinigay ng bodyguard na dumating kanina ay tumama sa pisngi niya. Masasabing nawala ang kalagayan ni Steven sa dalawang bodyguard kanina. Ngunit sa ayaw niyang matalo ng ganoon lang, inipon ni Steven ang kanyang tapang, lakas, at determinasyon na harapin silang dalawa ng sabay-sabay. Nagising si Steven, huminga siya ng malalim bago nagsimulang lumaban. "Hindi ako susuko gaya ng iniisip nyo." Isa-isang tiningnan ni Steven ang mukha ng dalawang bodyguard. Nagkaroon ng santukan. Parehong lumaban si Steven. Sinuntok niya sa mukha ang isa pang bodyguard at sinipa ng kanyang mga paa ang isa pang bodyguard mula sa kabilang direksyon. Maging si Steven ay hindi nagdalawang isip na ihampas ang kanilang mga katawan sa sahig kung hindi pa rin sila susuko. Ang tunog ng mga kamao dito at doon ay nagpangamba sa dalawang kasambahay. Dahil posibleng madamay din silang dalawa ng suntok o kahit sipa. "Give up. If you give up, I won't be discussing this with our boss." Sinubukan ng isang bodyguard na kausapin si Steven na makipag-ayos, ngunit hindi ito ang hinangad ni Steven. Gusto lang niyang makatakas sa patibong ni Ivana at makaalis sa nakakasukang lugar na ito. "Don't expect me, gagawin ko ang sinasabi mo. Mas mabuti nang mabalian ko ang mga buto ko sa pakikipaglaban sa iyo kesa sa maayos ko pero inalipin mo ako." Muli silang sinuntok ni Steven isa-isa. Ngayon pa lang ay ginawa na ni Steven magbigay ng isang solong paghinto. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, pinatay ni Steven ang ilaw sa kanyang silid at sinipa niya ang dalawa sa ulo sa isang sipa, natamba ang isa sa kanila. Habang ang isa pang bodyguard, mukhang naguguluhan siya. Binuksan ni Steven ang ilaw and I was on, one rough fist Steven gave to the nose of the bodyguard na mukhang naguguluhan kanina. Sa huli, nahulog ang bodyguard na may dugong umaagos sa ilong. Huminga ng malalim si Steven. Magkadikit ang kanyang mga kamay na para bang hinihimas ang alikabok na namuo sa kanyang mga palad. Ang bodyguard na sinipa ni Steven sa ulo at nahimite, ngayon ay nagising at gustong lumaban. Pero sayang, mabilis siyang natalo. Walang pag-aaksaya ng panahon, agad na itinali ni Steven ang dalawang bodyguard. Nang maramdaman niyang kulang ang lubad, bumalik si Steven sa pagpunit ng mga damit sa wardrobe. Parehong gising na ang dalawang bodyguard. Nagpumiglas sila at sinubukang kumawala. "Sumisigaw ka lang hanggang may makarinig sa'yo." Tawa ng tawa si Steven nang malaman niyang hindi na makakalaban ang dalawang bodyguard. Ngayon ay binuksan ng malawak ni Steven ang pinto sa walk-in closet. Kinaladkad niya ang dalawang bodyguard na itinali niya kanina at pinapasok. Ganoon din ang dalawang maid na naparalisa niya kanina. Ang 4 na tao ay ikinulong ni Steven sa isang walk-in closet na may bibig at nakagapos ang kanilang mga katawan. Ngayon ay kumaway si Steven sa kanya isinara ang pinto at nilock ito mula sa labas. Ngayon sa susunod na hakbang. Matapos ay lock ang pinto ng walk-in closet, humiga si Steven sa kama. Tumutulo ang pawis sa buong katawan niya, nabasa lahat ng damit niya. Pagod, syempre, tinamaan. Saglit na pumikit si Steven hanggang sa wakas ay nakita na ni Steven ang alarm clock sa mesa.
9:30 pa ng gabi at malayo pa ang oras ng madaling araw. Hindi natataka si Steven ngayon dahil binabantayan ng husto ang mansyon ni Ivana. Ang lalaki ay sadyang naghintay hanggang madaling araw. Ang oras na ang mga gwardya ay nagsimulang magpabiye sa kanilang pagbabantay dahil sila ay pagod o inaantok. Hindi madalas, ang ilan ay natutulog kung saan sila nagbabantay. I better rest for a bit. Kailangan ko pang gamitin ang lakas ko para makatakas dito. Hindi ako pwedeng maging mahina kahit kaunti. Mas gusto ni Steven na matulog muna. Nag-set din siya ng alarm para magising siya sa tamang oras. Hindi mabibigo ang kanyang plano. Habang natutulog si Steven sa kama, sinubukang makatakas ang 2 bodyguard at ang 2 maid na nakakulong sa walk-in closet kanina. Ngunit nabigo ang kanilang mga pagsisikap. Sinadya ni Steven ang distansya sa pagitan ng 4 para hindi sila makalas sa isa't isa. Isa pa, nakatali rin sila sa ilang property sa walk-in closet, kaya hindi sila makagalaw. Nagkatinginan ngayon ang 4 na taong na hostage ng preso. Sinusubukang makipag-chat ng harapan, ngunit hindi naiintindihan ng bawat isa. Samantala, ang isa sa mga bodyguard, na sinuntok ni Steven sa ilong, ay umiyak ngayon sa sakit ng kanyang ilong na maaaring nabali. Ang alarm clock ay nagpakita ng 2:00 ng madaling araw. Nagising si Steven mula sa kanyang pagkakatulog at nagsimula na siyang maghanda. Naghilamos muna ng mukha si Steven sa kanya binuksan ang walk-in closet. Ang 4 na tao na pinagtatrabahuhan ni Ivana ay nagpagulong-gulong. Umaasa silang kakailagan sila ni Steven. Kahit akala nila wala na si Steven. Nasa kwarto pa pala si Steven. "Wag mo akong asahan, madali lang kitang pakakawalan." Nahirapan akong italika. Lumapit si Steven sa ilang t-shirt para isabit niya. Isang plain white shirt ang kinuha ni Steven. Kumuha din si Steven ng itim na sombrero na available doon. Ngayon ay naglakad si Steven palapit sa isa sa mga bodyguard na itinali niya. Medyo natakot ang bodyguard pero umaasa siya sa bonds. Kakalas sana. Nakayuko si Steven sa harap ng bodyguard na may mapang uyam ng ngiti sa labi. Napangiti ang bodyguard na nawala ng malay dahil sinipa ni Steven ang ulo niya kanina at tuwang-tuwa nang marinig na tatanggalin ni Steven ang tali niya. Pero ang hindi niya inaasahan, imbes na ang mga tali na hinubad ni Steven sa kanyang katawan, kundi ang mga damit na nakakabit sa kanyang katawan. Hinubere ni Steven ang mga damit ng bodyguard para sa disguise niya mamaya para hindi malaman ng ibang bodyguard sa paligid ng mansion. "Anong ginagawa mo?" Nahihiya ang bodyguard dahil ngayon ay singlet at boxer shorts lang ang suot niya, pero hindi naman problema ni Steven iyon. Tumayo si Steven, muntik na siyang labasan pero hindi. Agad na tiningnan ni Steven ang 4 na itinali niya. Naghanap siya ng pera sa mga bulsa ng damit nilang pantrabaho at nakuha naman ito ni Steven. Kinuha ni Steven ang lahat para magsilbi bilang probisyon. "Sa muli nating pagkikita, babayaran kita. Pero sana hindi na tayo magkita." Inilagay ni Steven ang lahat ng pera sa bulsa ng damit na kinuha niya sa bodyguard kanina. Napatingin si Steven sa mga paa niya, hindi siya makakalabas na nakayapak. Noong una, sinadya ni Steven na kunin ang sapatos ng bodyguard ngunit tumanggi ito nang makita ang isang pares ng sapatos na malapit sa kanya. "Mas gugustuhin kong magsuot ng sarili kong sapatos." Mabilis na kinuha ni Steven ang kanyang sapatos at muling lumabas mula sa walk-in closet habang bitbit ang lahat ng mga gamit niya. Don't forget, nilock din ni Steven yung walk-in closet door ulit gaya ng dati. Mabilis na nagbago si Steven. Sinadya niyang magsuot ng bodyguard na ganito. Kung tutuusin, kung nakasuot siya ng bodyguard outfit tulad ng iba, hindi rin siya makikilala ng mga bodyguard sa labas, na kung tutuusin ay hindi siya tunay na bodyguard. Ang katawan ni Steven ay nababalot ng damit na parang bodyguard. Kumpleto ang lahat kasama ang itim na sombrerong kinuha niya kanina. Pero naglalakad pa rin si Steven sa kwarto. Naghahanap ng mga bagay na maaari niyang ibenta upang may stock sa pagbabalik sa kanyang sariling bansa. Natagpuan ni Steven ang isang pares ng diamond earrings, isang pearl necklace, isang purong gintong pulse earrings at isang diamond ring na pag-aari ni Ivana na naiwan doon. Hindi alam kung ang swerte ay nasa panig ni Steven o ano, ngunit lahat ng pagbebenta ng alahas ay kikita ng maraming pera. May ilang mga antik din na pwede niyang ibenta at maliit lang, 2 branded na relo.
Binalot lahat ni Steven sa panyo na nandoon din para hindi magkalat sa kanya nilagay sa bulsa ng damit niya. Dahan-dahan ngunit tiyak, naghanda si Steven na lumabas ng silid. Kahit nahihirapan at nakaramdam siya ng kaba, sinubukan ni Steven na kumilos ng normal para hindi maghinala sa kanya ang ibang bodyguards. Pagdating sa isang silid na mismong si Steven ay hindi alam kung ano ang function. Aksidente niyang nakita ang isang itim na maskara na nakalatag sa mesa. Kinuha ito ni Steven at isinuot sa kapalihim na naglakad pabalik. Sana hindi ako mawala, naisip ni Steven, umaasa, dahil kung mawala siya, hindi sigurado si Steven na magkakaroon siya ng sapat na oras upang makatakas. Nakahinga ng maluwag si Steven, nasa kusina na siya. If the kitchen is usually identical to the back, means I have to go to the front now this way. Lumingalinga si Steven at maglalakad na sana siya papunta sa side porch. Hindi mali ang hula ni Steven. Maraming mga bodyguard ang nakatulog sa kanilang mga guard station dahil hindi nila kinaya ang antok. Napakadaling makapasa ni Steven, ngunit ang mansyon ni Ivana ay napakalaki at maluwang, kaya kailangan pang maglaan ng oras si Steven para makarating sa front gate. Hoy ikaw! Isang malakas na boses ang narinig mula sa likuran. Pakiramdam ni Steven ay halos tumalo ng kanyang puso mula sa kung saan niya narinig ang boses. Hindi ko alam kung iyon ang ibig sabihin para sa kanya o hindi, ngunit naramdaman ni Steven na talagang tumatawag sa kanya ang taong iyon. Dahan-daang ibinaling ni Steven ang katawan, lumingon siya sa bodyguard na tumatawag talaga sa kanya. Naglalakad na ngayon ang bodyguard papunta kay Steven. Sabay tayong sumusulong. Inakbayan ng bodyguard na tumawag kay Steven ang mga balikat ni Steven at sabay-sabay siyang inakay pasulong. Sumang-ayon si Steven na tumango at nakatanggap ng yakap mula sa bodyguard kanina. Sa loob, sinisikap ni Steven na maging kalmado para hindi siya mahuli. Hindi nakakatuwa kung mahuli siyang tumatakbo palayo sa mansyon at kalaunan ay nalaman ni Ivana at pagkatapos ay naging preso siya habang buhay. Talagang hindi ito panaginip ni Steven. Grabe naman yan. Nakalabas ka rin ba ng banyo? Tanong nung bodyguard na nakayakap sa balikat ni Steven kanina. Oo, tumango si Steven pero hindi siya naglakas loob na ipakita ang mukha sa bodyguard na pamilyar sa kanya. Nakarating na silang dalawa sa harapan ng mansyon. Hindi naman mali ang hula ni Steven. Sa harapan ng mansyon, mas mahigpit ang bantay kaysa saan man. Marami sa mga bodyguard ang naglalaro ng baraha, at nag-chess o naglalaro din sa kanilang mga cellphone para lang hindi sila antukin habang nakabantay. Kayo, maglaro kayo ng baraha dito. Ang isa sa mga bodyguard na abala sa paglalaro ng baraha, ay pinakiusapan si Steven at ang isa pang bodyguard na sumama. We have to go back to the front. Walang tao doon. Nagdahilan ng bodyguard na nagkunwaring friendly kay Steven kanina kaya hindi na nila kailangang makipaglaro sa mga bodyguard sa harapan ng mansion. Sandali lang, tsaka kung may papasok lang, kakayanin natin. Maraming kami dito. Hindi pa rin nagpahuli ang bodyguard na nagbabantay sa harapan ng mansyon kanina. Kailangan na talaga nating bumalik ngayon. Lumapit ang bodyguard na nagyaya sa kanya na maglaro ng baraha. Nagtataka siyang tumingin kay Steven na tahimik habang nakayuko ang ulo. Bumaba ang tingin niya sa lupang tinapakan niya. Bakit ka nakamaskara? Tanong ng bodyguard kanina kay Steven. Hindi maganda ang pakiramdam ko, nilalamig ako. Kaya ayokong kumalat ang sakit ko sa inyong lahat. Kaya naman nagsusuot ako ng maskara. Sa kabutihang palad ay mabilis na nakaisip si Steven ng dahilan. Maliit ang bodyguard na kasama ni Steven kanina ko inahinala. Ang dahilan ay hindi niya narinig na bumahing o umubo si Steven. Sigurado ka, hindi ka nagsisinungaling. Hindi ka man lang humirit mula kanina, tanong niya dahil sa curiosity. Kakatapos ko lang uminom ng gamot. Kaya kapag natapos ko na ang pag-inom ng gamot ay hindi na ako humirit. Kaya lang, natatakot pa rin akong mahawa ka. Naniwala naman sa kanya ang bodyguard na nakabantay sa harap ng mansion at hindi na niya pinilit na tanggalin ang maskara ni Steven. Ngayon si Steven at ang iba pang bodyguard ay naglakad patungo sa harapan. Ang lugar kung nasaan ang main gate. Dumating si Steven sa main gate. Konti na lang, makakalabas na siya sa maldita na mansyon na ito. Para hindi maghinala ang bodyguard na kasama niya, nanatili muna si Steven sa pwesto. Makalipas ang 15 minuto, nagpaalam si Steven sa banyo,
kahit na balak ni Steven na tumakas. Matapos makakuha ng permiso, agad na tinungo ni Steven ang isang lugar na sa tingin niya ay ang tamang lugar upang tumakas. Balak ni Steven na tumalon sa bakod, pero tumingin muna siya sa kanan at kaliwa para walang makakita. Maaaring ito na ang katapusan ng kasaysayan kung mahuli ito ngayon. Tahimik ang mga kondisyon, umindayog si Steven at naging matagumpay ang kanyang negosyo. Nasa ibabaw na ng bakod si Steven at ngayon ay opisyal na siyang umalis sa mansion area ni Ivana. Ngumiti siya. Sa wakas, hindi nasayang ni Steven ang kanyang oras. Agad siyang tumakbo paalis ng mansyon.